Noong December, umakyat kami sa bundok kung saan ang dating bahay namin. Ganyan ang ganda no. Sa bundok yan at saka may ilog sa baba. Sinama namin kaming mga magpipinsan, umakyat kami doon. Ayan, may nakita kaming bayabas. Pero hilaw pa, kaya hindi namin kinuha. Ayun, ang ganda. Ang taas talaga ng bundok na yan. Tapos madami kaming nadaanan na ayan, gulay, kalabasa. Malawak na plantasyon ng kalabasa. Ayan, kalabasa ng tita. Ang lawak niyan, mula sa baba hanggang sa taas. Ayun so hanggang sa dulo ng pakyat ng bundok. Ayan, tapos yung mga pinsan namin napapagod na daw, hindi na kaya maglakad, kaya nagdala ng tungkod. Ayun gumamit na ng tungkod yung bata kasi ang taas daw ng bundok, pero mataas talaga yan, matarik yan na bundok. Ganyan ginagawa namin nung araw nung kami nag-aaral pa. Ganyan kami pababa sa bundok, punta sa school, tapos pabalik ulit pakyat. Ayan Girl Scout? Diyan kami lumaki. Ayun, ang ganda ng bundok no. Kasi kapag sa probinsya ka lumaki, mamimiss mo talaga. Kahit anong mangyari, matanda ka na, mamimiss mo pa rin sa probinsya. Gusto mong balik-balikan. Ayan. Yun ang tataas talaga ng bundok. Kabilaang bundok yan. Ayan. Hindi pa makita yung pinakadulo na pupuntahan namin na bundok. Pero masaya naman kasi nung bata pa kami, naglalangoy kami doon sa may ilog sa baba. At saka itong mga pinsan ko, kahit maputik, nakakayanan. Ganyan kami nung December. Nung holiday, umakyat na kami ng bundok at namasyal kung saan-saan. Pero more on hiking kami. Yun. Pati mga baby, dala-dala, bit-bit ang baby. Ayan, nakarating na kami doon sa medyo mababang bundok yon. Pahinga muna saglit bago kami ulit umakyat doon sa pinakamataas na bundok. Yan yung mga pinsan ko, mga pamangkin ko. Napagod daw itong bata na to, kaya umupo na lang. Ayan, may baon pa kami mga juice, tinapay. Mag-hiking muna sa tuktok ng bundok. Upo-upo muna. Napagod sila Tapos ito mga kapatid ko, ayan. Magtinga-tingala muna dun sa bundok. May kalsada naman kaso ganyan nadaanan ng tubig kaya hindi masyadong maayos. Parang nagkaroon ng kanal sa gitna. Ito kami ngayon, ganito ang ginawa namin nung Pasko. Kahit mahirap pero masaya.